Kumusta ug maayong adlaw kabayan? Welcome back to the Pinoy Expat. My name is Icon and I am your host. Dito sa Pinoy Expat, pag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay ng Pilipino sa ibang bansa. Ngayong araw kasama natin si Jason at Ella, mag-asawang OFW sa Japan na makalipas ang 10 taon ay lumipat dito sa Australia. Samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanilang kwento. Jason, welcome to the show. Thank you for being here. Thank you. Hi. Okay, so quickly, ano ba yung kwento mo or kwento ninyo about your OFW journey? I started working 8 years ago, and I went to Japan to, find my groove, and I met her. After some time, we went to Australia, and here we are now. So, bakit mo ba naisipan na mag-Japan? Parang normal din po yung same story ng mga OFW para matulungan po yung pamilya. Yan. So my field of work is in structural civil engineering, and before, when I was studying, I've learned that Japan is very technologically advanced. So that's one of the main reasons I went there. So, talagang na-excite ka na, uy, parang maganda to kasi comparing Philippines, yung structural engineering sa Japan is way ahead. Is that what you're saying? Yes. Okay. Yeah. So, career-wise, yung motivation mo moving to Japan? Yep, career-wise. Gusto ko na talagang, mag-level up. Actually po yung Japan po yung first work ko talaga. Parang nagkaroon lang ako ng 1 year na training sa Pinas, tapos pinadala niya po ako sa Japan. So, after graduation, Apo. yun na kaagad, Apo. Japan na kaagad. Yun. Ang galing naman. Para po siyang nag-go with the flow lang ako nung panahon yun. Tapos nagkaroon ako ng opportunity, then ginrab ko na po, ganun siya. At that time, hindi ka ba kinabahan na, oh my God, Japan to, OFW ako kaagad, unang sampa ko ng trabaho? Hindi po, kasi high school pa lang ako, yun na talaga yung parang papunta na yung dream ko na gusto ko mag-Japan. Kasi mahilig ako sa anime. So, parang elementary high school pa lang na ako sana makapunta ako ng Japan or mag-work, parang ganun. So, naging malaking influence in some way yung pagnonood mo ng anime. Apo, tapos kasi nung yung training ko po sa Pinas, kailangan matuto kami ng Japanese. Yung pinaka N4, parang pangalawa sa pinakamababa siya. So, ang nangyari po nun, yun yung naging inspiration ko para mabilis matuto ng Japanese. Para at some point, pag nanood ako ng anime, hindi ko nang babasahin yung subtitle. Parang ganon. So, yun yung naging inspiration ko. Tapos, hindi na ako parang yun na rin po yung naging lakas ng loob ko na magpunta ng Japan na I can do it. Kahit ako lang mag-isa, kaya ko yun. Kasi dream country ko yun na magtrabaho eh. So, what's the most difficult part of, or what's the most challenging part of being a first-time OFW sa Japan? Yung lungkot, syempre. Kasi ano po yun eh, nakikita mo yung pamilya mo na kompleto sa Pinas, tapos ikaw mag-isa. Gusto mo umuwi right away. Yan lang naman po yung naging kalaban ko dun, yung malungkot. Siguro nung una hindi ko na-realize to, pero emotional speaking, yung pag-hold mo ng emotions mo dahil mag-isa ka dun sa country na yun is one of the biggest challenges na face ko during that time. So, wala ka bang friends, wala kang relatives talaga na nasa Japan? When you move there, talagang ikaw lang? Wala akong relatives, pero friends meron naman. And are these friends na kasabay mo yung pumunta or are these friends na nakilala mo na lang doon? Kasabay pumunta, and may mga friends din ako na nakilala doon along the way. Yeah. How hard was it for you to make friends doon sa Japan ba? It was fairly easy. Fairly easy naman kasi mababait mga tao doon eh. Yung kalinga lang siguro ng family mo, yung nakasanayan mo na once in a while, gagawin nyo to, gagawin nyo yan, tapos makikita mo sila. Tapos pagdating doon, video call na lang, tapos minsan, trabaho ka na lang, mga ganung bagay. Yun yung, Parang I can see you're being emotional. Parang naaalala mo yun. Yes, yes. So, does it still struck a chord sa iyo ngayon pag napag-uusapan yung buhay mo sa Japan? Hindi na masyado. Parang, na lang, experiences learned yung mga nangyayari doon sa Japan. Pero in terms of, halimbawa, yung language barrier, kasi syempre, Nihongo doon, Tagalog ka, and at the same time, yung work culture magkaiba. Kasi po, yung company ko po,
may batches po ako na pinapunta doon. So, yung language, since may mga kakilala na po ako na mga Pinoy na kabatch ko, parang nagkakatulungan na lang po kami na, uy, ikaw na lang mag-order or anong sinabi ng isa? Yung parang ganun po. So, may tulungan na po na nangyayari. Kaya hindi naman po siya ganun kahirap. Although mahirap kasi language po yun eh. Pero napapag-aralan po at the same time, masaya po ako dun sa ginagawa ko eh. Kapag masaya ka kahit anong mahirap na na overcome nyo. Parang ganun. Totoo naman. Pero dinig ko or balita ko na sa Japan, medyo stressful ang work culture. Is this true? I can't really say para sa lahat, di ba? Pero dun sa mga naging experience ko, yung first work ko, noong una hindi naman eh. Tapos gradually, pag tumataas yung responsibilities mo, nagiging stressful na siya. Generally naman po, lahat is stressful. Sabi ko kanina, is kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, stressful para sa'yo yon. Pero yung sa Japan po kasi, yung mga Japanese, they're known for being super committed. Tapos, very high yung sense of responsibility. Kaya, yung OTs, parang normal po sa kanila yon. Kung hindi ko po kasi sure kung sa Pinas is normal yung 40 hours na OT in a month. Pero doon po kasi normal yon. Parang yung 40 OT na yon wala pang bayad. Magbabayad pa lang siya kapag may labis na dun sa 40, yung 41, dun yung 1 hour pa lang yung babayaran. Yun po yung sa company namin ha. Pero yung sa iba po kasi, depende po kasi siguro yun sa work. Since yung work ko po kasi is more on production release. So, syempre po, gabi or yung sa mga time na walang trabaho yung ginagawa. Kaya, malamang po talaga mag-OT. Parang ganon. Pero yun nga po, kailangan mo talagang isipin na hindi siya stressful kasi may stress ka kung hindi. So, lagi mo sabi mo isipin. kanina, as long as happy ka naman sa Yes, ginagawa mo, apo. may enjoy mo siya. Apo. Okay. And hindi ka mai-stress. Yes. Pero meron po talaga kasi na culture ang Japan na parang you're rude kapag umuna kang umuwi sa manager mo. Kesa mauna kang mauwi ka sa manager mo. Or kapag nandun pa yung ibang tao tapos nakikita mo na super busy sila. Tapos ikaw hindi. Parang ganon. Parang nahihiya ka na mag-lax or umuwi na. No? Opo. Yun. So parang ikaw na yung magigilty. Ay, ang aga kong umuwi. Bakit sila nandito? Parang ganon. Gaano ba kayo katagal sa Japan? Ako po 10 years. Almost. Parang mga 9.5 ganun. Tapos si husband po 8. Mga ganun. 8 years. Ang tagal din. Tagal. It's a better part of your adult life. True. Very true. Now, why did you decide to move here in Australia? Number one, nung naging kami ni Ella, naging item na kami ni Ella, nag-start na ako to think, where should I live? What do I want to do in my life? And hindi ko nakita yun sa Japan. And during that time, nag-isip ako, saan pwede? And yun, one of the choices is Australia. Po, yung work po kasi namin parehas is time-consuming. Si husband po kasi, never pong bumaba yung OT niya ng 60 a month. Tapos ako ganun din, 40 a month. So parang kailangan po namin ng work-life balance. Tapos sabi nila, dito daw po is yung OT is parang less. Yung quality na rin po, syempre. Kasi ready na kami na magbuo ng pamilya eh. So, kailangan na lang namin ng something na magkaroon kami ng quality time para sa anak namin. Tapos, plus English din po kasi. Mas madali po talaga ako na makipag-communicate kung English. And ano ba yung entry mo and ano yung mga specific steps that you had to make to get here? May kumontak sa akin na agent. And then, inintroduce sa akin yung Australia, yung visa 189, 190. And sabi niya, pasok daw ako dito. So, in-applyan ko yun. Communicate ako sa kanya para malaman ko yung mga steps. And yung pinakauna kong ginawa is yung Engineers Australia Assessment, yung skills assessment. After ko pumasa doon, nagtuloy-tuloy na sa pag-apply ng invitation or mag-wait ng invitation and then yung lodgement.
And how long was yung process? Actually, yung mabilis lang siya eh. Ako lang yung matagal. Kasi yung assessment, tagal kong ginawa. 1 year yata yon. And then, nag-wait ako ng visa for another year. Kasama na yung lodgement. Okay, so, parang masabi natin, considering na okay, binagalan mo pa, mga nasa 2 years. Yes. Now, what's your favorite part so far about moving here sa Australia? Shopping! The car. Car. Okay, Yes. sige, tell me about the Yes. car. Hindi, kasi po, sa Japan, kung magsha-shopping kami ng something, laging merong in consideration na ito muna kasi meron tayong point na aalis. So, matagal ko nang gusto mag-drive. Ini-envision ko lang siya, pero hindi talaga ako enthusiast ng cars. Gusto ko na talaga mag-drive. Tapos, nung pagdating ko dito, sabi ko, chance ko na. Kaso, hindi pa kasi, buntis si Mrs. So hindi ko maasikaso. Hanggang sa, naisip namin, ay, buntis pala talaga si Mrs. Kailangan pala ng car. So, nag-aaral ako. And then, it took me 4 months to fully get my license. Kasi we never see na doon kami magkakapamilya. Na doon kami mag-stay in the future, yung magre-retire sa Japan, parang hindi po eh. Wala talaga kaming ganung conclusion. Laging meron kaming hinahanap na, saan ba tayo mag-for good? May question na ganon. Kaya po, kapag nag-shopping kami doon, laging, ito mo ng ref na to kasi alis naman tayo. Ngayon, since nandito po kami sa transition na medyo nag-delay, nag-for good na, parang ito na, okay na yan kasi magagamit natin yan ng matagalan. Yun. Now, wait lang. Balik lang tayo saglit doon, no? Gaano kayo katagal sa Japan as a couple? Sabi mo, ikaw 10 taon ka. Apo. Pero yung as a couple, ilang taon kayo doon na couple kayo? 5 years po. 5 years na. And then, at what point sa 5 years na yon nag-decide kayo na mag-Australia? Si husband po kasi, very lay down po yung mga plans niya. So, parang, yung instead na mag-ipon po kami na umuwi ng Pinas, yun na po yung ginawa namin na mag-ipon na tayo para makapag-move sa ibang bansa. Yung mga 3 years na po yun. So, as soon as parang nakita niya na okay na kayo, nag-plan na siya kagad doon. We're opo. going to Australia. Opo. Makakwento ko lang po kasi si husband po kasi parang first day pa lang po na naging kami, plano na yung sinabi niya na sa akin lahat ng plano niya na parang first year we have to know each other, let's go out, date, and basta ganon. Second year mag-ipon tayo ng pang business. Third year bumili tayong bahay. Fourth year mag-ipon tayo ng pampakasal. Fifth year magpakasal tayo. So ayun po, yung third year na yon, yung second year nakabili po kami ng bahay sa Pinas, pero yun nga po na-realize namin na hindi kami pang Pinas. So third year, yung instead na maggawa ng business or something, yun na po yung nag-start na kami na magplano at mag-ipon, para maka-move somewhere. And yung summer na yun is here in Australia. We concluded na dito na lang sa Australia. Before po, target namin is Canada. Tapos, nung nag-inquire kami na parang hindi kami pasok sa parang skilled. Kasi mayroon pong reasons, hindi ko alam kung anong nangyari. Tapos, sabi nila nung agent namin, bakit hindi nyo itry yung Australia? So, parang same lang na naman. Tapos po, nung nag-research kami, we found out na okay yung Medicare nila, okay yung sa mga bata, yung benefits. So, why not we go Australia? Ganon. Right. So, ang nasa isip nyo lang, umalis ng Japan, pero hindi umuwi ng Pilipinas, and go somewhere, pero hindi nyo pa alam kung saan yung somewhere na yun. Yes, opo. Right. Parang worst case scenario na talaga na umuwi ng Pinas. Kapag iniisip mo yung future ninyo dito sa Australia, saan ka pinaka-excited? Pinaka-excited ako is yung Friday family night. Sa Friday nights, nakasama yung kid. Kasi dati pala na-envision na namin yun eh. Parang 3 kami or ako, si Ella, tas anak. Tapos manonood ng movie, kakain ng ice cream or kahit anong gagawin during Friday para lang may bonding.
yun. Ano pa yun matagal na po talaga namin siyang nakikita. Yung parang dinidream about na Friday night, gawa tayo ng parang bunutan na, okay, what are we going to do this night? Parang gano'n, tapos movie night, or let's go out, or board games. Parang yun po yung talagang nakikita namin. Even ngayon na parang lumalaki na yung baby namin na, uy, ito na yung ginagawa na natin yung mga napapag-usapan natin way back parang 5 years ago, 2 years ago, ganun po. So something really to look forward to at the end of the week. Yes, that one. Hindi mo ba itong bagay na ito, don't you see yourself and Ella and your kid doing this sa Japan or sa Philippines? Hindi mo ba nakikita yung sarili mo na ginagawa mo yun doon? Kanina, nung kinikwento ko yung sa Japan, hindi ko talaga makita, hindi ko ma-feel na parang doon talaga kami. Right. Same sa Philippines. I'm not sure why. Pero nung nandito na kami, after some time, after makarecover sa mga emotional distress, nadaan ng panganak, yun, parang, mas okay dito for me. So talagang nakikita mo na yung future mo dito. Okay. Yeah, kinda. Yeah. You mentioned about your kid and you recently gave birth to a healthy baby boy. Congratulations, Thank you by po, the way. thank you. Kumusta naman yung experience ng panganganak dito sa Australia? If yung Australia lang yung pinag-uusapan, great. Excellent. Pero syempre, alam naman natin na it's an emotional journey. So, it's okay. Okay, so medyo na-stress ka ba during her childbirth or during the time na nasa hospital? Ano yung naging emotional distress para sa'yo nung time na yan? Since nagsisimula lang kami dito sa Australia, and nung pumunta kami dito, 7 months pregnant na siya. We only have 2 months to prepare everything, to find a job, find a house, study. Right. Study what needs to be done. Kaya, challenging talaga. Na-amaze po talaga ako. Kasi, nung pumunta po kami dito, parang 6 months na po ako. Tapos, sa Japan po kasi, although yung insurance po, yung health insurance namin, cover naman po kami doon. Pero, 70-30. Parang may babayaran pa rin ako lagi kapag magpapa-check up. Tapos dito, nung unang check up po namin, sabi nung midwife, sige na, okay na. Parang concluded na yung check up nyo. Wala silang ibinigay na invoice. And I was like, tama ba to? Uwi na ba tayo? So, pumunta po kami dun sa clerk, dun sa reception. Sabi ko, okay na po ba yun? Wala na kaming babayaran. Tapos tinawagan nila kami. Sabi, it's okay, kasi may Medicare kayo. I was like, ganun pala yun. And then, nung nanganak po kami, kasi binigyan kami ng option para parang field trip dun sa kung hospital, para malaman namin kung ano yung mga expectations. So, yun nga po na kompleto. Take note po, public hospital po yun. Pero I feel like nasa private ako ng Pinas. Kasi I have my own midwife. Meron po akong nagra-rounds lagi na nurse. Simula po nung inadmit ako hanggang sa ko po yung baby. And then I was emergency CS po kasi. So, wala din kaming basta ayun pong one word lang talaga, amazed talaga ako na wala kaming binayaran kahit magkano. Ultimo po yung pauwi namin kasi wala pa kaming kotse that time. Yung pauwi namin na cab, binayaran din po nila. Wow, ultimo Yes. pati ang cab, ha? Opo, kasi nung time po yun, kasi 5 minutes away lang po kami sa hospital. So we thought, kasi yung bago lang naman po kami, pwede naming kargahin lang si baby. So, hindi kami nag-ready ng car seat. Yes. Pram. Yes, car seat po. Yon. So, yung friend po namin, wala siyang baby na maliit. So, akala na namin, pwede na, doon na lang siya, na kalong na lang. So, double check din naman po namin. Pero they said that it's illegal. So, ang ginawa na lang nila, sige, bigyan na lang namin kayo ng voucher. Mag-ano na lang kayo, mag-taxi na lang kayo. Tapos, sabihin nyo dun sa kailangan tawagan po na you need car seat para sa baby. So, yun po. And I was like, pati taxi? So, nagkataon na pati yun, binayaran din nila para sa inyo. Opo. Although, nag-research naman po kami. Hindi ko lang talaga in-expect na very accurate yung sinabi ng mga ibang tao na ganun din yung mangyayari sa akin.
So you're mind blown ka na. Opo. Malaman mo na ganun pala Oo, talaga. talaga. As in, yung facility, yung how they take care of me nung after ko manganak, na yun nga po, pati si baby, na-check, yung from hearing hanggang kung ano-ano pa pong ginawang checking nila, tas yung blue book, which is, sa Japan naman po meron din. Kaya lang hindi po ako excited doon sa Japan nung kami. Bakit? Ano yung pinakamalaking difference would you say when it comes to giving birth sa Japan at saka dito sa Australia? Language. Kasi wala po akong masyadong medical terms ng Japanese. So, kapag nagpapacheck up po kami, we have to ask for a translator. So, kumbaga nagiging second na lang yung pagtanggap ng emotions kasi naka-Japanese siya tapos ita-translate sa amin. Parang ganun. Tapos, kasi po, nung nakuha yung visa namin, November na. Kaya, parang ina-expect namin na doon na kami manganganak sa Japan. And then, yung nalaman namin na yung visa namin is dumating, let's go there! Right away! Iwanan natin ang Japan. Iwanan natin ang Japan. After 1 month, umalis na po kami. Kanina binabanggit mo na hindi long term sa Japan, pero at the same time, hindi rin sa Pilipinas. Now, my question is, what would make you go back to Japan or the Philippines for good right now? Right now. Hindi sa 5 years, hindi 10 years, but right now. Actually, wala eh. Kahit bigyan mo akong $10 million, baka may akong dagdag. Pero, joke lang. Siguro, mga 12.5, pwede na ba? Hindi. Ngayon, wala eh. Gusto ko dito eh. Parang nakikita ko talaga yung future. Nakikita ko talaga na may future kami dito sa country na to. Nung nasa Japan po kami, hindi ko makita yung sarili ko na mag-retire there. Nung nagpunta po kami dito, tapos barely 6 months, 7 months na nandito, parang this is it. Ito na yung hinahanap nating buhay. Yung pwede nating ibigay kay Light, yung sa baby ko, na doable siya. Kasi ano naman po yung opportunity is endless here. English. Kung sa Japan po kasi, very limited lang. Kasi kailangan mo mag-aral pa rin ng language lagi. Kung magkaroon ka ng opportunity at work, laging hindrance yung you have to be ano ba tawag dito? High level. High level in Japanese, yes. Parang lagi pong may ganong hindrance. So kung sabihin natin, bibigyan ka ng 10 million pesos ngayon to go back to the Philippines for good, tatanggapin mo ba o hindi? Parang, alam ko po yung question na yan. Theoretically lang. Theoretically, no. No po. No pa din. No, kasi, ano naman po kami yung pwede namin kitain dito na magparehas kami magtatrabaho. Tapos yung 10 million, medyo, lalo na't may bata po kami, medyo, kaya po, pero at some point mauubos. Unless you have business, maybe. Parang ganun. Pero dito po kasi, so far, sa nakikita ko is, kaya. If someone asks you, worth it ba na yung pag-move mo from Japan here to Australia, anong sasabihin mo? Kung ako yung tatanungin, sabihin ko worth it. Kasi nung pumunta ako dito, nakita ko yung future namin eh. And yung, alam mo yung pag nagtatrabaho ka na maigi, tapos gusto mo matapos yung trabaho mo, yung ganung feeling na natapos mo yung trabaho mo dahil pinaghirapan mo, yun yung nararamdaman ko ngayon. Well, thank you, Jason, for your time. Thank you so much. Yun lang actually yung tanong ko. Okay. Thank you so much for your Yeah. time. Thank you for sharing your story. Do you have any last words for our viewers? If you want something, work hard for it. If you don't get it, then it just means that you have to do another thing for yourself. Yun lang. Yeah. Well, thank you again so much, Jason, for your time. Guys, thank you for watching. This has been another wonderful episode of the Pinoy Expat with Jason. With Ella here, galing Japan, nag-migrate dito sa Australia, and now really excited for the future of their family. If you want more episodes like this, make sure to follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Once again, my name is Icon, and you're watching the Pinoy Expat. See ya!